Update sa pulong ng DTI kasama ang mga manufacturers hinggil sa pagtaas ng presyo ng Noche Buena products sa merkado. Yan ang ating tatalakayin kasama si Assistant Secretary Amanda Nograles, Consumer Protection Group ng Department of Trade and Industry. Ase Gonzales, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa inyo. Kamusta kayo, ma'am? Kumusta po ang inyong naging pulong with the manufacturers ng Noche Buena products? Totoo po ba ang reports na ang ilang Noche Buena products ay ibinebenta ng mas mahal? Opo, ma'am. Actually, yung report po regarding the Noche Buena products na binebenta ng mas mahal, natanggap po yan ng DTI nung linggo ng gabi. So, nung natanggap namin, nung sumunod na araw, nung ika-Lunes, pinatawag na namin agad ang mga manufacturers at yun nga, diniscuss namin, ni-report namin sa kanila yung kalat-kalat na reports. Ilang retailers lang naman po yan, ma'am. Ang sabi po ng manufacturer sa katunayan, nagulat sila kasi base sa kanilang sariling monitoring at sa monitoring po ng DTI, karamihan naman po ay sumusunod sa price guide. Pero kahit na gano'n, meron nga pong report, sinabi po ng mga manufacturers na makikipag-usap po sila sa mga retailers para panigurado lang na sumusunod sila sa price guide. So nag-follow up calls po kami, sumunod po as of yesterday, ayon po sa mga manufacturers, compliant na daw po sila sa price guide na nailabas. Idagdag ko lang din po, ma'am, para po ma-formalize yung meeting namin sa mga manufacturers, sumulat na rin po yung DTI na ilabas po yan namin ng Tuesday morning sa lahat po ng mga manufacturers. Tas nilista rin po namin yung mga na-report na mga items na nabebenta above the Noche Buena price guide. Aseka Nograles, can you mention po some of the Noche Buena products na hindi nakasunod sa price guide base sa inyong monitoring? Meron po ba kayong impormasyon sa dahilan ng hindi pagsunod ng ilan sa price guide na inilabas ng DTI? Opo, actually yung mga hindi po sumusunod sa price guide, across all the 12 categories, may 1 or 2 items. Pero ang lumalabas po sa initial reports lang po, yung queso, macaroni, spaghetti sauce, tomato sauce, fruit cocktail, yun po yung ilang products na lumabas po sa initial report. Meron din po kaming nakalap na statement mula sa ibang retailers na kaya naman po hindi daw po sila nakakasunod sa price guide kasi naubusan na daw po ng stock yung isang retailer at bibili siya from another retailer. So, retailer to retailer na po ang bilihan kaya medyo mataas po ang kuha at mataas daw po ang benta nila. Sa ganung case po, ma'am, kinakausap pa rin po namin yan kasi ang suma total, ang consumer, bibili pa rin sa retailer na pinakamalapit sa kanila or yung suki na nila na retailer. At yun nga po yung promise ng ating mga manufacturers and retailers na hindi po sila tataas sa presyo na naitala sa price guide. So, naging reminder po yan sa letters at saka sa talks. Ongoing pa po, nag-call out pa po kami isa-isa sa lahat po ng involved. So, ma'am, kung sinasabi niya nga po na ongoing ang talks at nag-reach out kayo sa kanila, pakilinaw lang po, ano pa po yung ibang pwede pang gawin ng DTI sa mga hindi susunod sa price guide? At paano po ba ang monitoring? Dahil malapit na po ang Kapaskuhan, kailan po inaasahan ang pagbabago sa presyo ng mga produktong ito? Opo, ang promise po kasi ng DTI sa ating mga consumers ay yun nga, price guide lang siya. So, hindi siya pwedeng ipatupad bilang batas at may karampatang penalty. Pero kahit gano'n na nga yun, kami po sa DTI, masugid po kaming tumatawag sa mga hindi sumusunod sa price guide. On our part, tumatawag po kami, nagmo-monitor po kami, pinapaigting po namin yung monitoring. In addition to that, yung mga partners po natin ng mga manufacturers and retailers, sila po mismo nagmo-monitor sa sarili-sarili nilang pagbenta ng mga products kung sumusunod po sa price guide. Hindi po kasi siya pwedeng maging subject ng notice of violation
or letter of inquiry kasi nga po, Noche Buena products, hindi po siya basic necessities and prime commodities. Doon lang po tayo umaasa sa commitment na nakuha namin sa mga manufacturers na hanggang December 31, yan po ang magiging presyo nila. Asek Nograles, sa kasalukuyan, kumusta po ang supply and demand ng mga Noche Buena products? You mentioned yung iba ay napipilitang bumili sa ibang retailer, so retailer to retailer. So ibig sabihin, hindi po ba sapat ang supply ng mga ito ngayong holiday season? Ang report po ng ating mga manufacturers and retailers mula pa po nung simula is that sapat ang supply nila until end of this year. Yung report po ng retailer na kumukuha sila ng stock sa ibang retailer, baka po yun ay depende sa demand in that particular store. Pero hindi po yan consensus dahil isa or dalawa lang po namin na-receive yung ganyang report na bumibili sila sa isa't isa. So ngayon po, sinasama po namin ang pag-monitor ng supply maliban sa presyo. Based on our own monitoring, DTI po nagmo-monitor. Sapat po ang supply, ang mga shelves po natin, puno po ng mga items, wala naman pong nagkakaubusan. Ang sinabi rin po ng mga manufacturers na sa panahon na merong mang supply na hindi sapat ang supply or magkaroon sila ng problema sa supply, ire-report po agad nila yan sa DTI. As of today, wala po kaming nare-receive na any report, informal or not, na hindi po sufficient ang supply. Asek, tanong po mula sa ating kasamahan sa media na si Clisel Pardilla ng PTV. According to Philippine Amalgamated Supermarkets Association na samahan ng grocery owners, nahihirapan silang kumuha ng Noche Buena supplies, partikular ang hamon dahil sa biglaang dami ng corporate orders at big chains ang priority ng manufacturers. Kung makakuha sila ay medyo mataas na raw po ang presyo. Ano pong masasabi niyo rito? Opo, yan ma'am, sila rin po yung nagsasabi sa amin nung ganong issue regarding sa pagkuha ng supply sa manufacturers. We will get more details about that report, pero ang magiging commitment po namin sa DTI, since supply po may epekto po yan sa presyo, no? Gaya po ng sabi nung Pag-asa, yung kinote po ninyo, it will affect their prices. We can include that sa mga talks namin with the manufacturers para po matugunan yung ganyang issue. Kapag nagkakaipitan po sa supply, dapat po i-resolve na po yan sa level ng manufacturers para hindi apektado ang consumers. So we will act on it. Thank you for letting us know. We will get more details also. Asek Nograles, dahil marami din sa ating mga kababayan ang nakatutok sa price guide na inyong inilabas, ano naman po ang maaaring gawin ng consumer? At saan sila maaaring mag-report kung may kapansin-pansin na mataas na presyo ng Noche Buena product sa isang retail store? Yes, ma'am. Pwede po nila yan isumbong sa amin sa DTI. Meron po kaming iisang email lang po, consumercare@dti.gov.ph. Diyan po nila pwedeng i-report sa amin sa ang tindahan po, anong item yung binebenta at anong presyo na ibebenta yung item. With or without their name po, we can act on it. Pwede po naming mapapuntahan ng aming price monitoring team. Kasi nga po, ulitin ko po, lalo po nga nating pinaigting ang efforts ng pagmo-monitor natin kasi ngayon konting araw na lang magpapasko. So expected po na yan po, medyo may mga galawan sa mga presyo na ganyan. So talaga pong minomonitor ng DTI. Asek, bukas po ay sweldo day at baka may mga kababayan tayo na sa weekend pa lang mamimili. Ano na lang po ang inyong paalala sa kanila? So sa mga kababayan natin na mamimili, holidays na po, no? So ang parati pong reminder ng DTI is maging mapanuring mamimili. I-check po nila yung mga labels ng products na binibili nila, ang mga expiration date. Sa mga bumibili po sa mga online seller and online marketplace, to make sure na bibili lang sila dun sa lehitimong online seller or marketplace. I-check po nila yung mga terms and conditions, lalo naman pag online, nahihirapan tayo magbalik kapag depektibo yung produkto. So bago pa man bumili si consumer, dapat i-check niya po yan. At saka kung meron man tayong binibili, itago ang resibo or any proof of transaction. Kung cashless po ang payment or online,
itago lang po yung screenshot na pagbayad natin, whether bank transfer or any other cashless payment. Opo, and finally, kung may reklamo po sila, andito po kami sa DTI. Andito lang kami. Pwede i-email kami sa consumercare@dti.gov.ph. Ayan, tandaan natin yan, ano? So maraming salamat po sa inyong oras, Assistant Secretary Amanda Nograles, Consumer Protection Group ng Department of Trade and Industry.